Totoo ba na gusto mo raw palang maging piloto? Yes, Ma'am Jess. Before po. Talaga? Kaya lang po mahal tuition. Pero what if itinuloy ni Alden ang matayog niyang pangarap na ito? Paano sasabihin ni Captain Alden ang kanyang flight boarding announcement? Parinig nga! Hello, good evening everyone. This is your captain speaking and I'd like to welcome everyone on HLA Flight KM20. It's expected to land in the Philippines across... One word. Captain! Captain! Hello? Captain! Mayday! Mayday, nagbakel. Terrain. Last po. Hello, good evening. This is your captain speaking and I'd like to welcome everyone on HLA Flight KM20. We hope you enjoy your flight. And once again, thank you for choosing HLA Airlines. Galing! Kawawa lang yung mga pasahero, hindi nila nakita ang gwapo ng piloto. Boses lang yung Boses lang po pala. Pero ngayon na piloto siya, ako na yung FA muna. Yes, so For today, guys, today's video. fasten your Ayun, may seatbelts. Okay. Passengers ready? Ready po! Ladies and gentlemen, this is flight KM20 with service from Canada to the Philippines. Please fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Thank you for choosing HLA Airlines. Enjoy your flight. Hello Captain fans! Ito na nga ha, kung naalala natin, flashback lang ito mga customers kasi related ito sa topic natin. So sobrang kulit no, alam niya ako na kita ko talaga dito yung ups and downs at saka yung amazing ni Lord sa life ni Alden at saka ni Ma'am Catherine no. Kasi dati pangarap lang last year, nangarap lang si nasabi lang niya kay Ma'am Jessica Soho na mahal yung pagiging piloto. Pero ngayon ay natutupad na niya mga so, sobrang kulit dito kasi di ba si Ma'am Catherine yung naging flight attendant na sa parang role play nila dito sa Jessica Soho. Tapos nabulol pa si RJ, si Alden, tapos yung Catherine naman sobrang galing sa pagiging flight attendant mga kasombreros. And sobrang dito makita na dreams do come true talaga kapag ikaw ay nangarap no, kagaya ni Sir Alden na pangarap niya lang dati maging piloto, ngayon niya ay natutupad na mga kasombreros. At kahapon nga lang nag-post siya ng kanya mga pictures and nag-test drive na siya noon. Nilid lang siya or pinangunahan ng mismong piloto, tapos siya ay nasa tabi na. Nasa Alpha Aviation Group siya kahapon mga kasombreros sa Clark po. So sobrang nakaka-inspire yung buhay ni Pops Alden. Kasi nga parang nag-enroll lang siya kahapon na kasama ang kanyang tatay na parang alam niyo estudyante na bata, tapos sinamahan ng kanyang tatay mga kasombreros na si Daddy Bay no, talagang ang kulit no. Nakaka-touch na sana naisip ko sana lahat ng kabataan ganito na hindi inaapura yung pagjojowa, pag-aasawa, panganak, tapos pahirap na lang sa magulang no, unlike Sir Alden na talagang yung sinabi niya kay tatay niya na kay daddy niya na kasi dati na narinig ko yung sabi niya promise na tutuparin niya ang pangarap niya at saka unahin niya muna ang pamilya niya parang yung kaligayahan ni Daddy Bay unahin niya muna bago yung kay Sir Alden Richards. It's my happiness. Ano yung nakaka-touch talaga ito no, sana lahat ng kabataan ay marinig ito at malaman yung puso na may ganito na meron pa palang kabataan, meron pa palang anak na kahit na nasa tamang edad na ng pag-aasawa, may financial stable na siya, ay inuuna pa rin yung pamilya mga kasombreros. So wala, nakaka-touch lang talaga na in spite of the fact na kayang-kaya na ni Pops Alden na pa kahit na bukas mag-asawa pwede kasi bilyon-bilyon yung pera, pero hindi niya yun iniisip niya, hindi yun ang kanyang priority mga kasombreros, talagang pamilya at saka pangarap. Nakakatuwa lang mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine naman ay nag-share ng behind the scene pictures na kung saan nasa sound system area yata ito mga kasombreros na or parang basta hindi siya nasa set mismo or nasa harap ng stage ng PGT. So ang kulit kasi suot na suot niya yung kanyang ang paborito ni client mga kasombreros na kulay blue. So ang kulit lang po mga kasombreros. Tapos, si Sir Alden ay nag-post din pala na dito ng picture niya na sobrang kulit, no? Parang kausap niya yata dito yung anak ni Marlene Capones, no? Tsaka ni Mauro Lumba, mga kasombreros na sobrang kulit at ang cute ng inyong
Pops Alden na may dimple. And then ito, na sobrang ano din to, nag-share siya ng verse kahapon mga kasambreros, no? Psalms 34:19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. So sobrang complete package si Sir Alden mga kasambreros na kailangan dapat parang maging God-fearing tayo above all kasi parang aanin mo lahat ng kayamanan mo kung wala namang Diyos sa buhay natin. So ganun mga kasambreros. And then ito, nag-share din siya kahapon ng ng parang pictures ng mga mga kahoy na kung saan ay destination nga niya sa pagbabike mga kasambreros. Tapos mapa-adventure ang yung Pops Alden ngayon mga kasambreros. And then ito si Ma'am Catherine naman, nag-share ng picture ang TCL para sa kanilang bagong quadrupuri filter na aircon mga kasambreros. Si Ma'am Catherine nakaupo sa sofa habang in-enjoy ang very cool at very comforting na aircon mga kasambreros, no? Sana all may aircon. Pero ang kumahal to yung TCL International na company ito mga kasambreros. And dito sa Pilipinas, si Ma'am Catherine ang brand ambassador po, no? Tapos sobrang busy ng inyong Pops Alden at saka ng inyong Ma'am Catherine kasi nga yung pangarap muna ang inuuna nila. Na-enjoy nila yung single life mga kasambreros. And then ito, ang kulit nito mga kasambreros kasi nag-share ang isang fan ng picture ng Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Tapos yung background voiceover niya ay yung confrontation ni Joy and Ethan na kung saan niya ay sa Hello Love Goodbye na kung saan niya ay paalis si Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos parang pinipigilan ni Pops Alden or ni Ethan mga kasambreros. Alright, sila po sa ating Captain items. Pero abang-abang kayo kasi marami tayong updates po, no? Sana po ipangyan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin, Hindi Masukat. Psalm 147 verse 5, Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Sa Tagalog po, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan hinding-hindi masusukat. So ang verse na ito mga kasambreros ay napakagandang encapsulation or capture mga kasambreros ng kadakilaan at saka infinite wisdom of our God. So kung kaya hindi siya masusukat, pag sinasabi nating infinite mga kasambreros ay opposite ito ng finite, no? Yung finite ay meron siyang limit, meron siyang hangganan, meron siyang boundary. Tapos ang infinite naman po ay walang katapusan, walang boundary, walang hangganan. So that's the wisdom of our God. When we read Great is our Lord, we are reminded that God is not just powerful, but His greatness is immeasurable. Yung powerful kasi, di ba, may mga tao na kunwari yung mga leaders, yung mga tao dito sa ating mundo, may term tayo na powerful, no? Makapangyarihan sila kasi nasa posisyon sila, marami silang kayamanan, malaki yung kitang influensya, so they are powerful. Pero may katapusan iyon mga kasambreros, unlike sa ating Diyos na hindi lamang siya powerful, but His greatness ay hindi masukat, walang kapantay at walang katapusan. Everything in creation reflects His glory, authority, and supremacy over all things. Isipin na lang natin na kung gaano kataas yung mundong ito ay dito lang tayo. Pero ang langit po ay mas mataas kaysa sa mundo or sa earth na ito na ating kinabibilangan or tinitirhan. So yun din po yung literal na implication or indication mga kasambreros na mas mataas ang Diyos natin sa lahat-lahat. Mas mataas sa power, nang walang standard, walang katapusan, mas mataas sa wisdom, mas mataas sa pag-ibig, mas mataas sa mercy, mas mataas sa forgiveness, mas mataas sa kabutihan, sa kindness, at sa lahat mga kasambreros. No? He is beyond our measure. Kung kaya nga hindi siya masusukat, hindi masukat ng standards at ng measurement ng tao. And the phrase of great power adds another layer which enforces our understanding that God's might is unparalleled. So ibig sabihin ang kanyang lakas po mga kasambreros ay hindi mo siya unmatched, siya matchless mga kasambreros. We tend to witness human failures and might often rely on our strength,
leading us to forget that God's power is eternal and without limitation. So minsan kasi pag nakafocus tayo sa tao, kaysa for example may mga pinagkakatiwalaan tayong mga tao, mga breadwinner natin sa pamilya for example, no? Doon na lang tayo parati nakafocus at nakalimutan natin kasi paano nakadepende na tayo, nagre-rely tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling skill, sa ating sariling sipag, sa ating sariling talino, sa ating sariling talent, ay hindi na tayo nagre-rely doon sa mas dakila, mas powerful at mas dapat pinagkakatiwalaan natin at mas trustworthy, and that is God, mga kasombrers. And ang verse po na great is our Lord emphasizes that God deserves our utmost reverence and admiration. Ibig sabihin ng utmost po ay pinakamataas, no? Pinakasukdulan, pinakadakila, pinaka-supreme, pinnacle of all the pinnacle, mga kasombrers. Recognizing His greatness serves as a starting point for worship. So, yung vastness ng universe, for example, yung ating kalawakan, kapag tayo po ay namamangha sa Diyos natin, reflection kasi ng kanyang power, ng kanyang kadakilaan ang universe, ang kalawakan, ang mga planeta, ang mga malaking isda, ang kabundukan, ang kaparangan, ang karagatan. Tayo na mga tao, mga kasos, no? Nag-wonder, pag nag-wonder tayo, pag napaisip tayo na paano kayo nagawa ni Lord to? Paano kayo? So may dapat natin na yun yung starting point natin na napapaisip tayo na ganito pala kadakila ang Diyos kasi hindi nagbabanggaan ng mga planeta, hindi nagko-collide, no? May sarili-sarili silang axis, may sarili-silang daanan sa kalawakan kung kaya hindi nagbabanggaan ang mga planeta. Diba, imagine niyo kung wala ang Diyos, mga kasomreros, siguro wala ng tao dito sa mundo to kasi nagsalpukan na lahat. So ang next part natin is yung pag-acknowledge ba ng greatness ng power ng Panginoon, and lastly yung understanding na infinite, walang katapusan, hindi masukat, mga kasomreros. Nagsasalita ito or it volumize yung wisdom ng Panginoon na kanyang pinoposes na wala pong katapusan, walang kapantay. Even may mga intelligent people tayo, mga scientists for example, mga physicists, mga inventors for example, na saan ay karamihan ay pumanaw na rin, no? So dito natin makita na walang kapantay ang kanyang katalinuhan, ang kaalaman, mga kasombrers. While we might struggle with making sense of life's complexities, God comprehends every detail. Ay, nako po, na ito mga sombreros ay minsan, di ba, pag paano kaya natin ma-solve itong problema, paano kaya natin ito magagawin, paano kaya natin ito malulusutan, ang Diyos po, hindi po niya agenda yon, no? Ang kanya po ay alam niya ang bawat detalye. He knows yung starting, yung climax, yung kalagitnaan, at saka yung ending. Kung kaya wag po tayo, lahat ng detalye ng ating buhay ay alam ng Diyos. Alam nga niya ang ating mga inisip, mga kasombrers. So isa talaga sa mga offerings ng verse na ito, mga kasombrers, ng Psalm 147:5 ay yung impactful reminder sa atin ng Panginoon ng kanyang kadakilaan na hindi natatapos at ang kanyang lakas na hindi kayang turukin, hindi kayang i-measure, mga kasombrers, yung kanyang lakas, yung kanyang understanding, yung kanyang wisdom. And dapat po ay i-reflect natin yung ating sarili sa ating mga situations na pinagdadaanan ngayon upon this powerful truth that can bring peace, comfort, and reassurance in times of trouble. Minsan talagang tayo, no, hindi lang minsan, araw-araw may mga problema tayong kinakaharap. Especially kapag meron tayong mga PWD sa loob ng tahanan na forever nating inaalagaan. So isa rin yun sa mga challenges, mga customers. And sa pang-araw-araw nating pamumuhay, we deal small or malalaki, average na mga problema. But God is in control. That is why the heavens are higher than the earth. Indication or connotation, mga kasombrero, na ang Diyos natin ay mas makapangyarihan. That is why we trust Him more, because His power, His wisdom, His strength, they're all infinite. No? Walang katapusan at walang limit, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, immeasurable wisdom and strength of our Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.